Mga balita naman tungkol sa impeachment complaints laban po kay Vice President Sara Duterte. Makakausap natin si Representative and Attorney Rene Co ng Kabataan Party List. Magandang umaga po sa inyo, Congresswoman ko, si Zander po ito. Magandang umaga po, Zander. Maraming salamat po sa pag-imbita sa programa niyo. Opo, Attorney, para lang po malinaw, anong impeachment complaint po yung inyong inendorso? Yung una po, ito po yung final ng 45 na complainants at ang pangalan ay nakabase sa unang pangalan. So si Teacher Franz Castro et al. Impeachment complaint or inendorse rather ng Makabayan Bloc. Ayan, sa inyo pong pakiwari, ito ho ba ay uusad to a full-blown impeachment trial? To clarify, yung impeachment complaint na inendorso namin ay noong Monday, ito po ay sinet aside. Even though ang mga congressman na legal experts tumindig na hindi to filed within the 1-year bar, ang mga ilang congressman doon ay quote-unquote naninigurado, afraid of a possible Supreme Court elevation. And yun yung reason kung bakit sinet aside siya. Na sa amin, dismayado kami na napapangunahan ang ilang kongresista ng ganong pakiramdam and hindi natitindigan yung mga nakasaad sa Constitution at sa batas. But kami po, tuloy-tuloy naman po ang aming partisipasyon bilang mga miyembro ng House Committee on Justice sa hearings and yung pagsalang ng sufficiency in substance ng third and fourth impeachment complaints. Sa tingin ko, yes, magpo-proceed to further and further hanggang trial. Actually, ang isang tanong na kailangan nating tanongin din, given yung history po ni VP Sara Duterte, na kapag siya ay sinasummon, hindi naman po dinidinggin. Yes. Makakapag-proceed ba in the first place? Pero even though hindi po pumunta si VP Sara Duterte, even hindi siya mag-submit ng answer as required by the House rules, kapag dumating tayo sa ganun, pwede namang magkaroon ng pagtingin on the probable cause doon sa submissions ng third and fourth impeachment complaint. Ang mangyayari lang, basically, sinurrender ni VP Sara Duterte ang kanyang karapatan na depensahan yung sarili niya. Opo, pero sa atin hubang mga rules, pwedeng hindi dumalo yung impeachable official sa isang impeachment trial proper? Sa pagkabasa ko, at ang wording ng ating House rules, kailangan po talaga siyang gawin. Pero if in case na hindi po talaga siya gawin, wala rin pong magagawa yung House in the same way that noong budget season, ilang beses na binukas kay VP Sara Duterte na kailangan yung attendance niya, nakalagay po sa rules na she should be there but she wasn't. Mag-rule ang House sa kung ano mang kailangang pag-usapan niya. So, kailangan lang sigurong maintindihan ng taong bayan ano ibig sabihin kapag hindi dumalo, hindi sumagot si VP Sara Duterte. So, mga proseso na nakasaad sa konstitusyon, nakasaad sa rules, may expectation sa kanya bilang second highest official of the land na hindi lang sumunod, pero in good faith mag-comply, pero hindi niya ginagawa. Parang like father, like daughter. Kasi diba sa ICC hindi rin dumalo. Sa ICC hearing, tama po. Opo. Baka naman mamaya maulit din yung dati sa budget hearing na kapag siya po ay nandyan, iba-iba yung sagot. Parang sasabihin, hindi, padadala na lang kita ng kopya ng libro kong Isang Kaibigan. Or kaya yung sinabihan niyo further si Representative Raul Manuel na ikaw siguro author ng book na to, Oo nga. O kaya tatanungin na si Representative Rene Co ay kamag-anak daw ni Zaldico. Kung saan-saan napunta, Congresswoman. Pero ngayon po, ano yung magiging schedule po ng House Justice Committee? Today po yung last day na naka-agenda yung impeachment proceedings for now.
So, inaasahan natin na today magbobotohan on the sufficiency of substance ng third and fourth impeachment complaint. Opo. So, pagka ito ay natatakan na sufficient in substance, magbibigay ng oras para makapag-respond ang respondent. No? So nakalagay po dito sa ating House Rules, no, na kailangan po ng ilang araw para po magbigay ng answer. 10 days po, no, ang respondent. Pwede rin pong mag-file ng reply ang complainants and mag-file ng rejoinder, no, para answer pabalik ang respondent. Mga ilang araw yan, no. So siguro isang buwan, ganyan, and then pwede sigurong mag-schedule ng panibagong series of hearings para tignan kung ano yung merits ng mga replies na to. Then, after nun, magkakaroon ng isang session kung saan pag-uusapan ng mga miyembro kung may existence of probable cause. Ano pa lang to, andito trial, probable cause pa lang. Opo. And kapag natatakan, no, magbobotohan ulit yan na may probable cause, no, ito po ay most likely i-reflect sa committee report, isasalang sa House plenary, no, yung lahat na ng mga miyembro. Bibigyan ng opportunity para i-defend yung committee report na yon. Tapos kung naka-garner siya ng 1/3 votes, no, ito po ay ipapasa sa Senate, magpo-proceed na po to trial. Doon ho sa House level pa lang, mga tansya nyo po ilang buwan ito aabutin? Siguro po, hindi ko po rin masabi, pero sabihin na nating pwedeng 2 o 3, no? Na buwan. Opo, dahil for example, yun nga po yung 10 days na ibibigay sa respondent para makapag-reply. No, this is calendar days, hindi session days. Oo. Pwedeng 3 days after mag-file ng reply, 3 days mag-file ng rejoinder. No? Tapos, yung series of hearings na titignan, no, kung ano yung laman ng mga pleadings na to and yung determination of probable cause, siguro 2 weeks yan, if ever, no. Isang week na 3 days, isang week na 3 days ulit. And then actually, no, malapit na po magkaroon ng adjournment ang session. By March 20, mag-adjourn po ang session. Babalik po May. So May 4 mga pa. 2 months. Opo. Hindi, actually, pwede rin naman pong mag-schedule ng hearings ang Committee on Justice during adjournment. Pero we don't know yet kung gagawin po ito. So kaya po, siguro 2 to 3 months reasonable na estimation. Nandun ho ba kayo kahapon dun sa noong binanggit po ni Congressman Bong Suntay, yung pagkumpara niya dun sa imagination ni VP Sara as the designated survivor sa kanyang imagination naman kay Ann Curtis sa Shangri-La? Unfortunately, nasa ibang committee ako nung time na yan, no. Pero nakita ko din sa live dahil nakatutok ako doon. Opo. Na binitaw ang mga salitang iyon na, no, sa amin, no, bahagi ako kabataan, ako kababaihan. Women's Month ngayon. Correct. Opo. No, kinukundin na namin yung ganong klaseng pagbitaw ng statements, pagtingin sa babae, no. And paggamit pa nito, pagdepensa, quote-unquote, kay VP Sara. No. Hindi naman po reasonable defense yung pinrovide para sabihin, no, na isip-isip, haka-haka lang yung sinasabi ni VP Sara noong siya ay nagbibitiw ng mga threats, no, sa mga mas matataas na opisyales or even sa mga kapwa co-equal offices, no, ng gobyerno. No, hindi po yun dapat tinitake lightly. No? And para sa amin, no, naiintindihan namin yung argument when it says na betrayal of public trust. Iyan. So sa amin, no, sana pag-usapan natin yung merits na ng impeachment complaint. Pag-proceed na tayo sa pag-determine ng probable cause at hindi mandawit ng mga inosente,
hindi mag-squid tactics, kumbaga, on the hearing proper, no? At ngayong Women's Month, no, pagdiwang, no, yung katatagan ng kababaihang talagang lumalaban para sa tama, no? So actually, gusto ko rin po i-take na opportunity ito. Yes, March ma'am. 8, Sunday, magkakaroon ng mga mobilisasyon ng mga iba't ibang sektor, lalo na ng kababaihan, para yung kalakasan nga ng kababaihan, no, throughout history, ipamalas. So, International Women's Day po kasi nung March 8, na sana po ay makasama tayo sa mga iba't ibang aktibidades on that day and on the entire month. Opo, at asahan niyo po ang RMN po ay makikisa po dun sa mga sa coverage po, no, para maibalita po natin yung mga aktibidad po on March 8. At sa tingin niyo po ba dapat si Congressman Suntay ay mag-imbestigahan po ng Ethics Committee? Maaari po yung gawin, no? Yung mga nabitaw na salita, pwede siyang tignan na unbecoming of a representative. Yung nakita ko lang tendency, no, in other times of history, mas maraming mga kongresistang nagbitiw ng mas malalang salita. Pero sana hindi ito maging senyales na papalagpasin lang yung mga ganun lang, basta-basta lang. Opo, ma'am, pag ganun may kailangang si Ethics Committee ba parang motopropyo, pwede nilang ipatawag si Suntay o dapat may mag-file pa ng complaint? Dapat po may mag-file ng complaint. Opo. At dumako naman tayo dito sa gulo sa Iran. Si Pangulong Bongbong Marcos po ay bukas po doon sa pagkakaroon po ng emergency powers para po mapababa ang presyo ng ating mga produktong petrolyo. Ano ang masasabi niyo rito, ma'am? Hindi po kami okay doon sa kanyang pinopropose na magkaroon ng emergency power. Sa tingin namin actually, yung kanyang proposal, yung bid ng pagkaka-emergency powers, band-aid yan on a gunshot wound. No? Kinukundina namin actually yung request niya for emergency powers to suspend excise taxes on oil. Ito po ay isang deceptive na maneuver na hindi tinitignan ang mga legislative solutions na maaari naman nang gawin. Actually po, sa loob ng House of Representatives, meron diyang mga panukalang batas, including yung pinasa po or yung final ng Makabayan Block, na nagtatanggal ng excise tax, nagtatanggal ng VAT. No? Meron din po ilang mga nagpasa na hindi lang din pagtanggal or hindi pagtanggal, pero suspension. No? Pwede pong i-priority bill yan. Pwede pong dumaan sa tamang proseso yung pagkakaroon ng suspension or pagtanggal ng ganitong klaseng mga buwis na nagpapabigat, no, sa araw-araw na buhay ng mamamayan. Opo. Pero instead, nagde-default siya sa tactics ng kanyang tatay, martial law, emergency powers, no. Hindi na rin to bago sa ibang mga instances. Ito po ay dinefaultan ni Marcos Jr. No, so ang answer po hindi to concentrate more power in the hands of one man. Ang kailangan, no, tunay na reforma sa ating oil industry. Opo. Yung House Bill po, kayo po ang nag-file nito, ma'am? Kayo po ang nag-author? Ang Makabayan Block po. So Ayun. ako, si Representative Tino, si Representative Elago. Opo, ito po yung House Bill na magsususpinde o talaga pong magtatanggal na ng excise tax? Ang sa amin po ay magtatanggal ng excise tax. Pero hindi tayo short on options, no. Ang sinaside ko po pala dito is House Bill 203 House Bill 215, no, 215. Ito po ay nagtatanggal ng excise tax, VAT, no, na lalo na sa crudo, most important during this time. Opo. Congresswoman Reneco, maraming salamat po. Happy Women's Month. Happy Women's Month po, or rather, gawin nating Happy Women's Month. Ayan. Paglaban natin ang karapatan ng kababaihan. Correct. Opo. Maraming salamat po, Attorney and Representative Reneco ng Kabataan Party List. Mag-ingat kayo, ma'am. Ingat po, maraming salamat. Maraming salamat po. Kausap po natin si